puntong ito, humingi po tayo ng ulat tungkol sa sitwasyon sa iba't ibang probinsyang apektado ng bagyong Ferdy at bagyong Hiner na ngayon ay nasa Philippine Area of Responsibility mula po kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Karat. Magandang umaga sa ating mga kapuso. Ma'am, dalawang bagyo po ang nasa Philippine Area of Responsibility ngayon. Ano-ano pong mga probinsya ang kasalukuyang nakakaranas po ng masamang panahon, ma'am? Actually, Karat, papatuloy ang pag-traverse nitong bagyong Ferdy dito sa extreme northern zone. Sa latest na nakipag-usap tayo sa ating regional at local councils, nakakararanas na medyo fair weather ang mga kababayan natin dito sa Cagayan, bagamat may mga manakanakang pag-uulan. At yung mga kababayan natin sa Batanes ay nakararanas ng moderate rains at gusty winds, pero inaasahan natin na mas bubuti pa ang panahon sa mga probinsyang ito dahil tuloy-tuloy ang paglabas ng ating bagyong Ferdy at inaasahan natin between 10 to 12 noon ay lalabas na to sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright, pero ma'am, alam naman natin na meron pang isang bagyo, yung bagyong Hiner. Anong mga lugar naman or probinsya ang maaaring maapektuhan po nito? Kasi kung gumaganda na ang panahon sa Northern Luzon, pwede na ba silang magpakakampante na tuloy-tuloy na yung magandang panahon, ma'am? Tuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga local councils para dito. Sa katunayan, nagbaba na tayo ng ating babala at advisory dahil dito sa bagyong Hiner dahil inaasahan natin na maaari mag-enhance ng tinatawag nating southwest monsoon or habagat ang bagyong Hiner. Kaya ito mga kababayan natin, hindi lamang dito sa eastern side ng ating bansa, kasama dito ang Central Luzon, pero kasama na rin yung ating mga kababayan dito sa western section ng ating bansa na maaari makaranas ng pag-uulan. At bukod dito, ang ating mga kababayan dito sa Mindanao area, dito sa may bandang Davao at Caraga regions, ay nakararanas din ng mga patuloy na pag-uulan. Ito ay mga localized thunderstorms na nararanasan nila. Kaya may mga ilan-ilan tayong mga bayan dyan nakararanas ng pagtaas ng tubig. Kaya tuloy-tuloy din at puspusan ng pagbibigay ng ayuda ng ating lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan. So ma'am, ito pong Batanes, ito po yung unang tinumbok po nung bagyong Ferdy na sinabi pa ng US Typhoon Joint Warning Center na super typhoon. Pero kumusta po ang sitwasyon ng mga tao doon? I understand, binabanyo na po yung storm warning signal doon. Alam mo, Kara, talaga itong mga kababayan natin sa Batanes sa tingin ko ay very resilient dahil ang unang-una ang kanilang ginawa, mula pa kahapon ay nag-preemptive na sila ng shutdown ng elektrisidad sa probinsya ng Batanes para makaiwas tayo dahil inaasahan nga natin na malakas ang hangin na dahil bagyong Ferdy, kaya talagang preemptive na nag-shutdown sila ng kuryente. Ang ating mga kababayan ay nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan para makaiwas sa mga aksidente. Kaya so far, wala tayo nare-receive na any untoward incident na reports dyan sa probinsya ng Batanes. That's very good news kasi talagang iba yung nagagawa ng paghahanda. So yung communication at least doon sa Batanes is back, ma'am. Yung meron tayong problema lamang sa cellular phone signals sa probinsya ng Batanes, pero mula pa kahapon siniguro natin na makakapag-usap pa rin tayo sa kanila. Kaya itong radio communication na naka-collocate dito sa Pag-asa radar station ay sinubukan naman natin yan at sa pamamagitan nun ay nakamusta natin ang ating mga kababayan dyan sa Batanes. Alright. Meron po bang mga pinalikas or everyone was just safely in their homes? Yung sa Batanes, may isa tayo na pamilya na Italano na nagpunta sa isang barangay hall to seek shelter. Pero dito sa probinsya naman, munisipyo ng Claveria, Cagayan, meron tayong 13 families, 13 na families na lumikas. Pero dahil maganda na ang panahon ngayong umaga, ay bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. Ma'am Romina, ano pong mga probinsya ang dapat pa rin pong maghanda ngayon, lalo pat meron pa rin tayong bagyo na nasa loob pa, ito pong yung bagyong Hiner? Anong probinsya po ang dapat maghanda? Yes, ma'am. Itong mga areas natin na dito sa may eastern side ng ating bansa, kailangan pagbantayan na maaari maging epekto nitong bagyong Hiner, lalo na dito sa Central Luzon, pati na rin sa eastern section ng Mindanao na kasalukuyan, ay nakararanas din naman nakanakang pag-uulan. Pinaghahanda din natin na nasa western section naman kasama ang Metro Manila dahil maaari tayo magkaroon ng enhanced habagat dahil dito sa bagyong Hiner. Maraming salamat po sa inyo, Romina Marasigan, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Karat. Magandang umaga.